Lead stars. Especially kay Mutya, na, kasi dati napanood ka namin sa Sirena ng bata ka pa, tapos ngayon nag-bloom ka na. Ano na siya ngayon, mula sa pagiging Sirena? Goddess, nasa ganda, oh. Pero Mutya, ready ka na ba dun sa, kasi kayo parang love team na yung mga role mo eh. Ready ka na ba na pumasok sa isang love team? And okay ba sa'yo si Beaver as ka-love team? Okay po. Student ko po yung sa ready ka na ba sa love team. For me po as an actress, ready naman po. And before po naman, nagkaroon na rin po ka ng mga love teams. So for me po, ready naman. Pero actually, kinakausap ko si Derek kasi to be honest po, gusto ko po sanang gawin na role is action po. So, sana nga po talagang mabigyan ng chance na gano'n. And for me po si Beaver, opo, okay naman po. Actually, kasi nga po niya katrabaho niya po. Actually, okay po siya katrabaho. Very professional, and may mga times na nag-a-ask din po siya sa akin. Ganun, totoo naman. Nag-a-ask din po siya sa akin. So, ako naman po, sinasabi ko sa kanya na i-feel ko lang yung eksena lagi. Ganun. Yun po. Oh. Parang may gusto i-booking si Derek. Hindi ba yung question na yun? Wala na. Push mo na yung question mo. Parang may gusto i-booking si Derek. Pero yung movie, sa inyo lang pag dalawa magpo-focus or love triangle siya with Maxine? Love triangle po siya, pero parang mas maganda po na panoorin niyo po. Kasi syempre, mas-spoil ko din po pagka nagbigay po ka ng ibang details. So, ayun po, abangan niyo po kung paano love triangle ang mangyayari. O sige, si Beaver, ikaw ba okay naman sa'yo na ka-love team si Mutya sa kanya? Yung totoo. Yung totoo nga. Oo nga. Yes po. Yes, definitely. Pero yung sa, sa ready to enter a love team, yes po, I'm ready. Pero same as your answer, syempre po as an actor, parang bago lang din po ako. I also want to experience like other roles and stuff like that. Yan po. Sige, si Maxine muna bago kayo balik kay Beaver. Ikaw, Maxine, kung sakali, okay ba sa'yo na ka-love team si Beaver? No comment. Ako po, yes po. Actually, he's very professional. Like, he's very professional, off and off, on and off cam. Masasabi ko, and he's very gentleman. And you can really see him, striving hard, reviewing his script, hindi natutulog para i-review yung script, bibitawan niya yung gitara niya. Kasi mahilig po siya mag-guitar para basahin yung script. Kasi nagsiself-doubt po kasi siya. Kaya nire-remind ko, no, you can do it, we can do it. So I can really say na, as an actor like him, madali siyang maging ka-love team. And I'm pretty sure hindi lang ako, kundi yung ibang rising actresses also will wish to have a love team na kagaya kay Beaver po. So ibalik ko kay Beaver. Between the two, sino mas gusto mong ka-love team? Janice. Janice. Hindi mami Yung mom ko naman po si Miss Angelica daw. Siyempre ako nanay eh. Di ba gusto ko ipahamak ni Janice? So, sasagutin mo ba? Ano lang, tanong mo na lang kung sino, kung ready ba siyang maging first girlfriend si Mutya. Ikaw na pumili doon para desisyon. Hindi, kanina ka ba naging mas close sa dalawa? Para at least mas madali na yung chemistry, kung bubuo kayo ng love team. I feel ko po kasi talagang magkakasama po kami throughout this whole thing. So, yung closeness po, even po talaga sa aming tatlo. Sabi ni Dondon kay Mutya. Hindi ako nagsabi sa siya nga, nagsabi na Wala ako sinasabi. Hindi, normal naman na maging mas close talaga si Beaver at si Mutya kasi matagal na Yes po, matagal na po. Napipredict nga na sila din ang magiging mag-jowa. Ayan, ako. Huwag na tayong magulat. Sige, abangan namin yung next movie niyo kung sakali. Okay, Direk, Gabi muna. Thank you ha sa inyong tatlo. Kay Direk, Gabi naman. Direk, kasi ang laki ng feeling din naman ni Claudine dito. So gusto ko lang malaman bakit wala si Claudine ngayon. In fairness po talaga kay Miss Claudine, nung nag-usap po kami ni Miss Claudine, gusto po niya pumunta rito. Pero ang sabi lang po sa akin ni Miss Claudine, alam mo Direk, gusto ko na dyan ako, kaya lamang, ito kasing pelikula ng tatlo. It's really the same word.
Ay sabi ko sa kanya, okay, pero wag kang mawawala doon sa premiere namin. Kailangan natin kasi with the press and everything, dapat natin ka. Kaya kudos naman kay Claudine. Actually si Claudine, dapat kasama rin namin si Ariana Barreto. Isa lang sinabi niya sa akin, I love the film very much. Naghirap ako dyan, umakit ako ng ato. Pero yung film na yun is para sa kanila ng tatlo. Ang gusto ko, sila muna, susuporta na lang ako sa kanila. Pero no offense man kay Claudine, direct ha. Kaya lang ang question ko, paano mo siya na-convince na mag-support sa mga young stars? Diba? Na alam naman natin, syempre Claudine Barreto siya. Number 1, ako po ang director ng Leonista. Si Claudine Barreto po ang Imelda Papin ko din. The Life of Imelda Papin. So, kadalawa, kaibigan ko po si Claudine. Patatlo, ito po ay prelude ba? Or kasunod na kwento ng Got to Believe in Magic. Na Rico yan and Claudine. So, nung nag-shoot pa kami nun ng Realista, super close po kami yan ni Miss Claudine. Alis po kaibigan po talaga kami. Sabi ko, Miss Claudine, baka pwedeng supportahan ito mga batang to. And sabi niya, sige, direct, tutulungan kita dyan. Anong role ko dyan, binabasa ko sa kanya. Kay Miss Claudine po, wala naman po talaga. Siyempre may management din po si Miss Claudine. So, nung napaupo ko na rin po yung management, and to think po na Miss Claudine Barreto yun, mapakit si Miss Claudine sa Atok Benguet, medyo ano po doon. And nagpapasalamat din po ako kasi kasama ko rin po dito si Sir Dennis, na isa po talaga sa haligay na yung pakete po nila, halos-halos magkakapatid po kami natin. So, minsan po kasi pag meron kang isang magandang materyales, hindi lang po mahalaga yun. Mahalaga rin yung meron kang maayos na pakikisama sa mga artist mo. And beyond money, beyond anything na pwede mo ipangako, matutupad po yung mga kailangan sa isang proyekto. Yun naman pala. So parang direct si Mutya pala tsaka si Beaver na yung bagong Claudine and Rico yan. Pero hindi naman Beaver hindi ko nasasabing na syempre si Rico yan. Pwede ko naman i-announce, pwede ko naman i-announce di ba? Yung ating Got to Believe. Opo. Ang napapanood niyo po, meron po kaming i-release talaga, recently po, 3 days ago lang talaga, we sat down talagang heart-to-heart, kontrata. Hindi po namin i-release ngayon kasi kailangan po talaga natin i-finalize. At na-finalize na po niya, nakuha na rin po natin mismo ang music ng Got to Believe in Magic ni David Pomeranz. So we're using yung sa pong wave ng marketing natin. Maririnig na po ninyo ang music ng Got to Believe. Salamat po kay Ma'am Rachel ng Pauli's Records para doon. At yung si Miss Kim, si Miss Irish pala, sa Paru-Paro yan. Yung kanina po, narinig niyo yung Paru-Paro. Yung tema rin po niya kasama rin po sa music. So, mai-release na po namin yun siguro within next week pag na-finalize na po yung sila po yung mga bagong Got to Believe in Magic artist natin. Ayan. Bongga naman, Derek. Thank you, Derek. Thank you, Pwede bang last question na lang last question. kay Dennis Padilla? Yes. Kasi kanina, di ba? Parang ang role mo dito ay tatay ni Mutya. Nanay. Tatay ni Mutya. Nanay. Gusto mo? Nanay. Sige. Nanay. Sige, sakyan natin. Oo, pero... No, kasi gay ako nanay. Yes, nanay. Kaya ako yung niya. Nanay yan po. So, anong in-offer sa yung role na to na alam mo ang role mo nga ay nanay or ni Mutya? Paano ka nakarelate dun sa pagkakaroon ng anak? Knowing na in real life may pinagdadaanan ka with your kids, your children. Madali dahil ang dami kong anak Ang dami kong anak. Ilan pala? 7 in total. 3 chapter ng buhay ko, di ba? Sa first chapter ng buhay ko, 2 anak ko. Sa second chapter ng buhay ko, 3 anak ko. Tapos yung mga 3 chapter ng buhay ko, 2 anak ko. So, ang dami ko pang anak na babae. Pero syempre, yung pinakasikat na anak kong babae, si Julia. So, madaling i-relate yung role ni Mutya. Lalo na nung mga eksenong bata muna, nung Kia, very touching na yung mga eksena namin noon. Kaming 3 nila Claudine.
Especially nung nagdadala ka na yung role ni Mutya. You're very touching talaga yun. Tapos nung natututo na siyang umibig, tapos sa akin siya nagsasabi, ako nagpapaliwanag sa kanya. Parang sa totoong buhay, ganun din naman tayo mga magulang, di ba? Ginaguide natin yung mga anak natin, lalo sa mga tatay. Mas protective tayo pagdating sa anak na babae. Pero nagagawa mo ba yan in real life na yun? Ay, hindi. That's why kapag nagsasalita ako, lagi ako nagsasabi na I'm just a text away, mga ganun. I'm just a call away. Kahit na anong problema, pwede mo akong tawagan, pwede mo akong kausapin. And ako, willing akong mag-advise, willing akong mag-protekta. Basta alam ko lang kung kailan. Anong mga, dun sa mga eksena niyo ni Mutya, ano yung mga naalala mo na moments na bonding niyo with your daughter, lalo na kay Julia? Well, siyempre, nung natututo na siya, hindi niya, nalilito siya kung ano ba itong pag-ibig ko na ito? Pag-ibig ba ito para sa kaibigan o pag-ibig ba ito dahil ako ba'y nagkakagusto na? Parang ganon. So, nakalimutan ko yung dialogue ko doon eh, pero alam ko malalim yung binitawa kong dialogue doon at medyo naluha kami. Kung wala kang magawa, ay maganda yun. Alam mo, very touching yun. Kasi sabi niya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi niya, so sabi ko, tinignan ko siya ng malalim sa kanyang mga mata. At unti-unti kong binitawan ng mga katagang, alam mo anak, kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, maglinis ka ng bahay natin. Madumi na siya. Yun yata. Parang binrake ko yung drama para matawa siya. Pero malalim yung ibig sabihin ng akin sa natin. Pero seriously, ano dapat ang gusto mong sabihin sa anak? Na kailangan mo ma-experience ang pain para mas ma-enjoy mo ang joy. Kasi pag hindi ka dumaan sa pain, hindi mo malalaman kung ano ang ibig sabihin ng kasiyahan. Diba? Nakarelate si Albert. Hindi anak. Oo nga, Albert. Nakarelate. Pero dumaan ka ba sa Pero pain? sinabi ni Dennis dyan. Ha? Nasabi mo rin ba yan kay Julia? Hindi ako nagkaroon ng chance masabi. Hindi ako nabigyan ng chance na masabi yun. Oh, pero na-experience mo yung pain na being a father. Oh, sa yes. pinagdaan mo. Oo, madaming beses. So, anong naramdaman mo nung itinext ka? Ha? Anong naramdaman mo nung itinext ka ni Julia? Oo, binati niya ako ng birthday ko, kaya naman natutuwa ako. And actually, naluha ako nung makabasa ko yung birthday message. Kaya masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam and sana magkita kami soon. Feeling mo ito na yung simula? Yes. Palagay ko, dito magsisimula yung magic. Wow, naipasok! Yeah, magsisimula. Thank you very much, Janice. Thank you, Dennis. Ayan, hindi natin inawat si Janice kasi alam naman natin positive ang kwento ni Dennis. Correct. Sa development. Correct. Yes, oo. Ang next, meron pa bang next? Meron pa, no? Actually, dami pang magtatanong. Lahat dapat tanongin na natin. Hanggang oras ba tayo dito sa press? Alam, mag-last two na lang tayo. So, pipili na lang ako. Okay. Ang next question ay kung gagaling naman kay Jerry Olea ng PEP. Halika na, Jerry. Kasi ang dami kasi mga questions kanina. So, piliin na lang natin. Tsaka ang daming